May pamangkin ako na bumalik galing sa Amerika. At gusto niyang isama si Jarwi para doon magkolehiyo. Ah, Sa totoo lang, gusto ko ring mag-aral si Jarwi sa ibang bansa. Pero ayaw ni Jarwi at gusto niya manalig sa Diyos. Ilang araw nang nagtatalo ang loob ko tungkol dito. Iniisip ko kung magkakaroon siya ng maraming kaalaman at makakatapos, kapaki-pakinabang yun para sa kanyang hinaharap. Pero natatakot din ako na hindi niya makamit ang kaligtasan ng Diyos kapag umalis siya. Naguguluhan ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Ang pagkakaunawa namin ng katotohanan ay napakababaw. Ano kaya ang dapat kong gawin? Wenwi, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pagbago tayong nananalig sa Diyos, ang pangunawa natin sa katotohanan ay mababaw. Tama. Totoo na importante ang magkaroon ng edukasyon. Pero higit na mahalaga ang uri ng landas na pinipili natin sa buhay. Kung maling landas ang pipiliin natin, hindi maganda ang katapusan at hantungan at mawawalan ng saysay ang buhay natin. Gusto nating mga magulang ng magandang kinabukasan para sa ating mga anak, natural lang yun. Pero ang susi ay malinaw nating makita na sila ang magpapasya kung pipiliin nilang tumahak sa tamang landas. Walang saysay na pakialaman o pigilan sila ng ibang tao. Kung talagang mahal ni Jarwi ang katotohanan, maaari natin siyang gabayan, ipagdasal at basahan ng salita ng Diyos. Pero kung ayaw niyang hanapin ang katotohanan, kahit pigilan mo siyang mag-aral at utusan mong sundin niya ang Diyos, may epekto ba yon? Sa palagay ko, nakasalalay ang desisyon sa mismong tao. Pwede nating payuhan ang ating mga anak, pero hindi natin sila mapipigilan. Ipaunawa sa kanila ang katotohanan ang tungkulin natin. Tama. Kung Totoo yun. panonoorin natin ang ilang video ng salita ng Diyos at pag-uusapan ng katotohanan, malalaman natin kung paano ito Tama. uunawain. Teka, hayaan nating panoorin din ito nila Jarwi at Sige. Sophie. Mula sa panahon na ang tao ay unang nagkaroon ng araling panlipunan, ang isip ng tao ay naging abala sa agham at kaalaman. Doon ang agham at kaalaman ay naging kasangkapan para sa pamumuno ng sangkatauhan. At doon ay wala ng sapat na puwang para sa tao upang sambahin ang Diyos at walang kanais-nais na mga kondisyon para sa pagsamba sa Diyos. Ang posisyon ng Diyos ay lumubog ng lalo pang mas mababa sa puso ng tao. Ang isang mundo sa puso ng tao na walang lugar para sa Diyos ay madilim. Walang laman sa kawalang pag-asa. At kaya lumitaw ang maraming mga panlipunang siyentipiko, mananalaysay, at mga politiko upang magpahayag ng teorya ng araling panlipunan. Ang teorya ng ebolusyon ng tao at iba pang mga teorya na sinasalungat ang katotohanang nilikha ng Diyos ang tao upang punuin ang puso at isip ng tao. At sa ganitong paraan, yaong naniniwala na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay ay naging lalo pang kakaunti at yaong naniniwala sa teorya ng ebolusyon ay mas lalo pang dumami ang bilang. Parami ng parami ang mga tao na itinuturing ang mga talaan ng gawain ng Diyos at kanyang mga salita sa kapanahunan ng lumang tipan bilang mga alamat at mga kathang-isip. Sa kanilang mga puso, ang mga tao ay nagwalang bahala sa karangalan at kadakilaan ng Diyos. Sa doktrina na ang Diyos ay umiiral at humahawak ng dominyon sa lahat ng bagay.
ang pagpapanatili ng sangkatauhan at ang kapalaran ng mga bayan at mga bansa ay hindi na mahalaga sa kanila. Nakatira ang tao sa isang hungkag na mundo na iniintindi lamang ang pagkain, pag-inom, at ang paghahangad ng kasiyahan. Ilang tao lang ang inaako mismo ang paghanap kung saan ginagampanan ng Diyos ang kanyang gawain ngayon o hanapin kung paano niya pinamumunuan at inaayos ang patutunguhan ng tao. Isinilang sa isang napakaruming daigdig. Ang tao ay sinira na ng labis ng lipunan. Siya ay inimpluwensyahan ng mga etikang piyudal at tinuruan sa mga dalubhasaan. Ang paurong na kaisipan, masamang moralidad, masamang pagtanaw sa buhay, kasuklam-suklam na pilosopiya, lubos na walang saysay na pag-iral at napakabuktot na uri ng pamumuhay at mga kaugalian, lahat ng mga bagay na ito ay ang matinding nanghimasok sa puso ng tao at matinding nagpahina ng kaniyang katuwiran at inusig ang kanyang konsensya. Bilang resulta, ang tao ay mas lalong malayo sa Diyos at mas lalong naging tutol sa Kaniya. Marinig man nila ang katotohanan, ang mga nananahan sa kadiliman ay hindi mag-iisip isagawa ito, ni hindi nakahandang matamo ang Diyos kahit na namamasdan nila ang Kanyang pagpapakita. Papaanong ang isang sangkatauhan na ubod ng sama ay magkakaroon ng pagkakataon sa kaligtasan? Papaanong ang isang sangkatauhan na napakasama ay mabubuhay sa liwanag? Ginagawang tiwali ni Satanas ang mga tao sa pamamagitan ng edukasyon at impluwensya ng pambansang pamahalaan at ng mga sikat at dakila. Ang kanilang kalokohan ay naging buhay at likas na sa tao. Isipin mo ang sarili mo at bahala na ang iba sa sarili nila ay isang sikat na napakasamang kasabihan na naikintal na sa lahat at naging buhay na ng mga tao. May iba pang mga salita ng pilosopiya sa buhay na katulad din nito. Ginagamit ni Satanas ang mainam na tradisyonal na kultura ng bawat bayan para turuan ang mga tao, kaya nahuhulog at nasasadlak ang tao sa walang hanggang bangin ng pagkawasak. At sa huli ay nililipol ng Diyos ang mga tao dahil naglilingkod sila kay Satanas at lumalaban sa Diyos. Ongbin, ganun-ganun ako tinuruan noong bata Basahin pa. natin ang ilan pang talata ng salita ng Sige. Diyos. Sige. Sige. Ako na. Sige. Sige. Oh, heto. Okay. Ano kaya ang kaalamang ito? Pwede niyo bang sabihin sa akin? Hindi ba ito ang mga panuntunan sa buhay na ikinintal ni Satanas sa mga tao? Itinuro sa kanila ni Satanas habang nag-aaral sila? Hindi ba ito ang matatayog na mithiin sa buhay na ikinintal ni Satanas sa tao? Halimbawa, ang mga ideya ng mga dakilang tao, ang integridad ng mga bantog o katapangan ng mga bayani, o ang pagkamaginoo at kabaitan ng mga bida at eskrimador sa mga nobela. Yun nga, ang mga ideyang ito ay nakaka-impluwensya sa sunod-sunod ng mga henerasyon at hinihikayat ang mga tao sa bawat henerasyon na tanggapin ang mga ideyang ito, na mabuhay para sa mga ideyang ito at hangarin ang mga ito ng walang katapusan. Ito ang daan
Ang tulay kung saan gumagamit ng kaalaman si Satanas para gawing tiwali ang tao. Kaya matapos akayin ni Satanas ang mga tao sa daang ito, posible pa rin kayang sambahin nila ang Diyos. Ang kaalaman at ang kaisipan bang ikinintal ni Satanas sa tao ay may anumang bagay tungkol sa pagsamba sa Diyos? Mayroon ba itong anumang bagay na nabibilang sa katotohanan? Mayroon ba itong anumang bagay tungkol sa pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan? Wala. Ang kaalaman ng tao ay hindi lamang naglalaman ng mga simpleng pangungusap at teorya. May ilang ideolohiya at pananaw sa kaalamang iyon, gayon din ng katawa-tawang mga kuro-kuro ng mga tao at mga lason ni Satanas. Ang ilang kaalaman ay maaari pangang linangin at gawing tiwali ang mga tao. At ang ganitong klaseng kaalaman ang lason at kanser ni Satanas. Kapag tinatanggap ito ng mga tao, pumapasok ito sa kanilang isipan at nagiging tiwali sila at nabibihag ng kaalamang ito. Kaya, kapag mas maraming natamong kaalaman ng mga tao at mas naunawaan nila ito, mas mahirap silang maniwala na mayroong Diyos. Sa halip, tinatanggihan at nilalabanan nila ang Diyos. Dahil ang kaalaman ay nakikita at materyalistiko. At tinuturuan ka nito na pag-aralan at unawain ang mga bagay na nakikita at nahahawakan sa mundo. Hindi maipapaunawa sa iyo ng kaalaman ng ugat ng anumang problema o maipadarama kung paano ito nauugnay sa spiritual na mundo. Ang kaalamang nauunawaan ng mga tao ay salungat sa salita ng Diyos at lubos na humahamon sa katotohanan ng kanyang salita. Ano't anuman, ang ganitong klase ng mga kaalaman ay makapagbibigay sa mga tao ng maling damdamin at maglalayo sa kanila sa Diyos. Naniniwala man kayo o hindi, tanggapin man ninyo ito ngayon o hindi, balang araw ay kikilalanin ninyo ang katotohanan ito. Ang kaalaman ay maaaring magpahamak sa mga tao at akayin sila sa impyerno. Nauunawaan ba ninyo ito ng lubusan? Oo. Kung ganun, ginagamit ni Satanas ang kaalaman upang ibuhos sa tao ang kanyang mga ideya at teorya, linlangin at gawing tiwali ang tao. Oo, yan ang katotohanan. Kung walang pahayag sa mga salita ng Diyos, hindi natin ito matatanto. Tama. Lagi tayong tinuturuan ni Satanas sa mag-aral at unawain ang kaalaman upang baguhin ang ating kapalaran. Pero hindi ba panlansin ni Satanas ang paghahangad sa kaalaman? Oo nga. Oo nga. Tama. Ang salita ng makapangyarihang Diyos ay naghahayag ng katotohanan kung paano ginagamit ni Satanas ang kaalaman upang itiwali ang sangkatauhan. At hinahayaan silang makita ang ugat ng kasamaan at kadiliman sa mundo. Bakit nga ba mas dumidilim at sumasama ang mundo? Dahil sumasamba ang sangkatauhan sa kaalaman at tumatanggi at lumalayo sa Diyos. Iilan lamang ang nagmamahal sa katotohanan at mga salita ng Tama. Diyos. Kung hahangarin ang buong sangkatauhan ang katotohanan at tatanggapin ang gawain ng Diyos, lilitaw ang liwanag sa mundo at natural na magiging masaya ang mga tao. Tama. Noon, pawang kadiliman at kasamaan ang nakikita natin sa mundo at naging mas siwali at buktot ang sangkatauhan. Pero hindi natin makita ng malinaw kung nasaan ang ugat ng problema. Kung idadaan sa katwiran, mas maraming edukasyon ang matanggap ng tao, mas maraming kaalaman dapat ang tinataglay nila. Mas mabuti at mas mataas dapat ang kanilang moralidad. Tama. Kaya bakit nagiging mas siwali at buktot ang sangkatauhan? Matapos basahin ang salita ng Diyos ngayon, nauunawaan natin na ang mga ito ay resulta ng pagtitiwali ni Satanas sa sangkatauhan. Marami sa kaalaman ng tao ang nagmumula sa pagtitiwali at mga lason ni Satanas. Masasamang kasabihan at mga maling teorya tulad ng ateismo, materialismo at ebolusyon. Pati na sa mga ideyang itinaguyod at hinikayat ni Satanas, ang hari ng demonyo, tulad ng walang Diyos sa mundong ito, hindi nagkaroon ng tagapagligtas kailanman. Meron pa. Ang nag-iisip ay namumuno at ang nagtatrabaho ay pinamumunuan. Ang taong matalino, nangunguna sa lipunan. Tama. Pati ba, kaalaman ang babago sa kapalaran mo, ang tadhana ng isang tao ay nasa kanyang kamay? Tama. Oo. Pati yung pinakamatalino at pinakahangal lang ang di mababago at maging marangal at bigyang dangal ang mga ninuno. Kasali rin. Tama. Kapag nakabaon ng malalim ang mga binhi ng mga laso ni Satanas sa espiritu ng mga tao, nakakakilabot ang mga resulta. Itinatanggi at nilalabanan ng tao ang Diyos at umaasa sa sariling kakayahan para labanan ng kapalaran. Ang kanilang mga disposisyon ay nagiging mas mapagmataas, makasarili,
mapangahas, tuso at sakim. Para sa katanyagan, kayamanan at katayuan. Nililinlang at ginagamit ang isa't isa at nagiging marahas sa isa't isa. Baliwala na ang konsensya, katwiran, Tama. pagkatao at moral. At ang tiwaling sangkatauhan ay nagiging mas nakakatakot, tuso at masama. Nagiging mga buhay na demonyo sila at kalahi ni Satanas. Hindi ba ito mga resulta ng pagtitiwali ni Satanas sa sangkatauhan gamit ang kaalaman? Mas sinasamba at hinahangad ng tao ang kaalaman. Mas nalalason sila ni Satanas. Mas lumalalim ang katiwalian nila at mas malala ang paglaban sa Tama. Diyos. May nakita tayong isang katotohanan na mas maraming kaalaman ng tao, mas nagiging mapagmataas sila at makasarili at mas madaya, nagiging mas nakakatakot at tuso. Tama. Ang mga hari ng mga diablo, ang mga pinuno ng CCP, halos lahat sila ay intelektual. At lahat sila ay kasabwat at mga ambisyosong tao na namumulitika. Alang-alang sa pansariling katayuan at interes at para sa walang hanggang kontrol sa sangkatauhan, nagsasabwatan sila at nagpaplanong pamunuan at patayin ang sangkatauhan. Oo. Tinatagoy din nila ang langit ay masayang kalabanin. Ang lupa ay masayang kalabanin. Ang tao ay masayang kalabanin. Gumagawa ng iba't ibang Napakasama labanan. nila. Dinudumihan ang buong daigdig at pinahihirapan ang mga tao. Tama. Grabe sila. Gusto ng mga hari ng mga diablo na mamuno sa lupa. At gumagamit sila ng kaalaman sa paglikha ng mga sandatang nuklear at kemikal na naglalagay sa sangkatauhan sa panganib ng pagkalipol. Tama. Hindi ba ang mga ito ang mga mapanganib na bunga na dulot ng pagsamba at paghahangad ng kaalaman? Oo. Sa pakikinig sa pagbabahagi niyo, sa tingin ko yun ang kaso. Tama. Kung ang tao ay walang... Laoyang, nakita ko sa pasukan ng village ang mayor at isang taga-estasyon ng pulisya na nagbabahay-bahay upang papirmahin ang mga tao ng pangakong hindi pananalig sa Nandito na Diyos. sila mamaya. Brother, hindi ligtas na magpulong dito. Umalis na tayo. Doon tayo kay La Sister. Tara. Sige, bilisan niyo. Dito tayo. Tara na. Bilis. Pinalilinis sa atin ni Sister Lee ang bodega habang nagbabantay siya sa labas. Pagkatapos natin, pwede na natin ituloy ang tulong. Oo. Brother Zhu, halika na. Jerry, anong Sige. tingin mo sa pagbabahagian? Brother John, maghanap tayo ng mga silya. Okay. Napakasayang makipagbahagian. Napakalinaw nito. Marami akong natutunan. Mabuti naman. Salamat sa Salamat sa Diyos. Diyos. Salamat sa Diyos. Teka, Brother Zhang. Nalaman ko na isa ka palang teacher at natapos mo na rin ang masteral mo. Sa dami ng pinag-aralan mo, pwede mo bang sabihin sa amin ang saloobin mo tungkol sa Oo kaalaman? nga, gusto ko ring malaman. Sige. Alam nyo, kung pag-uusapan natin kung paano tinitiwali ng kaalaman ng tao, isa ako sa biktima nito. Bago ako nagsimulang manalig sa Diyos, naniniwala ako sa ang taong matalino, mas mataas ang kinalalagyan. At ang nag-iisip ang namumuno, ang kumikilos ang pinamumunuan. Binaha ako ng mga lasong ito ni Satanas. At sinamba ko ang kaalaman ng buong puso. Akala ko ang may kaalaman lang ang namumukod tangi at magkakaroon ng magandang bukas. Kaya nag-aral akong mabuti. Nang makatapos ako, naging guro ako sa isang magandang paaralan. Di nagtagal. Naging isa ako sa mga pinaka-importanting guro. Pakiramdam ko, katangi-tangi ako. Naisip ko na dahil may kaalaman ako at talento, hindi ako basta mapapalitan. Napakayabang ko, hambog at mapangahas. Hinama ko ang sino mang mas mababa ang pinag-aralan kaysa sa akin. Unti-unti, lumayo sa akin ang lahat ng nasa paligid ko. At ayaw na nila akong kausapin. Higit pa rito, dahil may isang sistema ng pagsusuri sa pagtuturo ng mga guro, palaging may mga sabwatan at masamang balak at nagbabantayan at nagsisiraan ng lahat. Wala akong kahit sinong pinagkatiwalaan sa buhay ko. Ilang beses kong tinanong ang sarili ko. May kaalaman ako. Meron ding katanyagan. Kaya bakit hindi ako nakakaramdam ng kahit anong kaligayahan? Bakit pakiramdam ko pinahihirapan ako? Anong ginawa mo? Tinanggap ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. At sa salita ng Diyos, naunawaan ko ang katotohanan. At nakita ko kung gaano kalalim akong nilinlang at tiniwali ng kaalaman. Dahil lang sa may kaunti akong kaalaman, naging napakayabang ko na, hambog at mapangmata. Hindi ko kayang pakisamahan ng kahit na sino. Lalo na sa proseso ng pagdana sa gawain ng Diyos. Madalas kong gamitin ang mga pananaw mula sa kaalaman ko sa pagsusuri at pag-aaral sa mga salita ng Dos na nauwi
Sa di patas na pag-intindi sa mga salita ng Diyos at sariling pagkaunawa. Napakahirap para sa akin na maunawaan at tanggapin ang katotohanan. Pero ang mga kapatid na di ganong nakapag-aral ay mas dalisay ang pangunawa. Nagawa nilang tanggapin at sundin ang katotohanan at matanggap ang kaliwanagan at pagpapalinaw ng banal na espiritu. Noon ko, naunawaan ang mga salita ng Diyos. Ang kaalam ay pwedeng maging pader na humahad lang sa iyo na makilala ang Diyos at maranasan ang kanyang gawain. Maaaring pahirapan ka nitong mapalapit sa Diyos, patuloy kang ilayo sa Kanya. At hikayating unawain ang lahat ng ginagawa ng Diyos at pag-aralan ito gamit ang iyong isipan at kaalaman. Nang nakita ko ang pinsalang dinulot sa akin ng kaalaman ko, nagsimula na akong pakawala ng sarili ko. Hangarin ang katotohanan, tutukan ng pagtanggap at pagsunod sa mga salita ng Diyos at tingnan ang mga bagay ayon doon. Unti-unti, natutukoy ko na ang mga laso ni Satanas na nakapaloob sa kaalaman at nauunawaan ko na ang mga disposisyon ni Satanas sa kalooban ko. At hindi na ako mapagmataas, mapagmagaling o palaiwas gaya dati. Nagawa ko ng makipag-ugnayan sa mga kamag-anak ko, kaibigan, pamilya, katrabaho at estudyante. Nang nakita nila na nagbago na ako, nakipag-ugnayan na sila sa akin at kinausap na nila ako. At dahil doon, naging maligaya na ako. Kahanga-hanga. Salamat sa Diyos. Ang katotohanang ipinahayag ng Diyos ang bumago sa akin. Nagpahintulot na matakasan ko ang pagkaalipin sa kaalaman at makamit ang kalayaan. Lahat ito ay biyaya at pagpapala ng Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Sa karanasan ko, naramdaman ko na ang katotohanan lang ang magpapadalisay, magliligtas at magiging buhay ng tao. At ang paghahangad sa katotohanan ang tunay na tamang landas ng buhay. Tama. Brother Zhang, ang praktikal ng karanasan mo, dapat maunawaan ang katotohanan. Oo. Ang di nananalig sa Diyos ay salat sa pangunawa. Kung di tayo nagbabasa ng kanyang salita at kaalaman lang ang hangad, hindi natin napapansing tinitiwali na tayo ng kaalaman. At naghahangad pa rin tayo ng katayuan. Mga mangmang tayo, kung walang katotohanan, hindi natin matatahak ang tamang landas. Mismo. Tama siya. Tama. Kung walang pagbabahaging Sister Shu, tulad nito, totoong naliligaw pa sinabi rin mo. ako. Yung hindi nananalig, naghahangad ng kaalaman para mabago ang kapalaran nila. Pero gaano man sila matiwali o mapinsala ni Satanas, hindi nila napapansin dahil hindi nila nauunawaan ang katotohanan. Tama. Tama. Akala ko dati, hindi ko makakamit ang katayuan ng walang kaalaman. At sa kaalaman lang makakaasa para mabago ng tao ang kapalaran nila. Kaya nagbasa ako at nag-aral ng todo. Ang pagnanasa kong maging tanyag ay patuloy na lumaki. Tulad ng pagsamba ko sa mga may kapangyarihan at may katungkulan at lalong tumaas ang ambisyon ko. Pero hindi ko alam kung saan nagmula ang mga ambisyon ko at pagnanasa o kung anong ibubunga. Ngayon nakikita ko na ang kadiliman at tunggalian sa gobyerno. Ang sistema ay parang gilingan. Gagawin nila ang kahit na ano para magtagumpay. Lagi nilang sinasabi, hindi hangalang maginoo, may laso ng lalaking totoo. At laging magsikap upang maging mas mahusay sa kasabayan. Ang resulta, nagiging mga hari sila ng mga dyablo at pinarurusahan sila ng Diyos sa huli. Isipin niyo na lamang kung ano ang katapusan nila. Tinatahak nila ang landas sa pagkawasa. Oo. Nakita ko ang kadiliman sa pagiging opisyal at ramdam kong hindi yun ang tamang landas ng buhay. Kaya hinanap ko ang tunay na daan. Pagkatapos, binasa ko ang salita ng Diyos at noong ko naunawaan kung gaano kapanganib ang hangarin, ang kaalaman ng higit sa lahat ng bagay. Mas marami tayong kaalaman, mas nagiging makasarili tayo at mas nagiging ambisyoso. Salamat na lang. Tinanggap ko ang makapangyarihang Diyos at ang paghatol at pagdadalisay ng kanyang mga salita. Noon ko nauunawaan na kailangan nating tanggapin ang katotohanan upang matahak ang tamang landas ng buhay. Tama. Naranasan ko rin ang kahalagahan ng paghahayag ng Diyos ng katotohanan upang dalisayin at iligtas ang sangkatauhan. Bilang mananalig ng Diyos, naramdaman nating lahat sa ating karanasan na mas hinahangad natin ang katotohanan. Mas nauunawaan natin ang mga bagay na mula sa Diyos. At mas nakikilala natin ang mga filosofiya at kasabihan ng Satanas na ginagamit niya para tiwaliin ng tao tulad ng kaalaman, katanyagan at katayuan. Sa ganun, may iwasan natin ang tukso at pang-aakit ni Satanas at matatakasan ng kanyang panlilinlang, katiwalian at pamiminsala. Pag nauunawaan natin ang katotohanan, nagbabago ang pananaw natin sa buhay, mundo, tao at mga bagay. Nauunawaan natin kung paano mabuhay ng may halaga at kung anong layunin ng makabuluhan. Nauunawaan natin ang katotohanan na hawak ng Diyos, ang kapalaran ng tao,
At sinusunod na natin ang pagsasaayos ng Diyos. Hindi na tayo nagmamataas at nakikipaglaban sa kapalaran. Tama. At sa ating espiritu ay mayroong katiwasayan. Sa paghahangad ng katotohanan at pagiging matapat ayon sa hinihingi ng Diyos, masusunod at masasamba natin ng Diyos, natatanggap natin ang pagpapala ng Diyos at may kapayapaan at galak sa ating mga puso. Yun ang pinakamasayang buhay. Tama. Napakaligayang mabuhay ng ganun, di ba, Mama? Oo, anak. Magbasa tayo Napakasaya. ng salita ng Diyos. Sige. Eto, Sister Shu, basahin Sige. mo. Kung kilala ng isang tao ang Diyos at nasa kanya ang katotohanan, saka lang siya nabubuhay sa liwanag. At pag nagbago ang kanyang pananaw sa mundo at sa buhay, saka lang siya nagsisimulang magbago. Kapag siya'y may layunin sa buhay at umaayon sa katotohanan, pag sumusunod siya sa Diyos at nabubuhay ayon sa salita ng Diyos, pagpanatag at naliliwanagan ng kanyang kalooban, pag ang puso niya'y walang kadiliman, at kapag siya ay malayang nabubuhay sa presensya ng Diyos, saka lamang siya mabubuhay bilang isang tunay na tao na nagtataglay ng katotohanan. Bukod doon, lahat ng katotohanang taglay mo ay mula sa salita ng Diyos at sa Diyos mismo. Ang namumuno sa buong sansinukob at sa lahat ng bagay, ang kataas-taasang Diyos ay sang-ayon sa iyo bilang isang tunay na taong namumuhay ng tunay na buhay. May mas makabuluhan pa ba kaysa rito? Tama. Gayon ang taong taglay ang katotohanan. May isa pang talata ng salita ng Diyos. Jarui, basahin mo. Sige. Yan. Kung dumating ang araw na ang pananaw ng mga tao sa buhay at ang kabuluhan at ang batayan ng kanilang pag-iral ay lubusan ng nabago, nasagad na sa buto ang ipinag-iba nila at naging ibang tao na sila, hindi ka panipaniwala, di ba? Malaking pagbabago, isang kamanghamanghang pagbabago. Pag di ka interesado sa katanyagan, kayamanan, katayuan, pera, kasiyahan, at karangyaan ng mundo, at madali mong napapalampas ang mga ito, magiging kawangis ka ng tao. Ganitong grupo ang magagawang ganap sa bandang huli. Nabubuhay sila para sa katotohanan, nabubuhay para sa Diyos, at nabubuhay para sa anumang makatarungan. Ito ang wangis ng isang tunay na tao. Amen. Aba, napakalinaw ng mga salita ng Tama. Diyos. Pagkarinig ko ng salita ng Diyos, nagliwanag Yun ang ang puso landas ko. na dapat nating sundin, di ba? Oo, ang salita ng Diyos ang katotohanan. Tama. Naramdaman yung lahat, di ba? Tama. Ang sarap sa puso ng salita ng Diyos. Nauunawaan niyo ang katotohanan at nililiwanagan Kapag kayo. naliligaw ang mga tao, kailangang ituro sa kanila ang tama. Tama. Ang salita ng Diyos ang nagpapaalala sa atin at nagtuturo ng daan upang maunawaan ang katotohanan. Walang halaga ang salita ng tao at pasulong man ang teorya. Hindi yun ang katotohanan. Kahangalan at kamangmangan ang di pagbabasa ng salita ng Diyos. Tama. Totoo yun. Tama nga siya. Malinaw nating nakikita ngayon ang halaga ng pananalig sa Diyos at pagtaguyod sa katotohanan. Mahalaga ang katotohanan. Bukod sa malinaw na tinuturo ang landas na dapat tahakin ng tao, pinadadalisay nito ang katiwalian sa tao. Binabago ang tao at ang disposisyon nila sa buhay. Tanging sa pagkakamit at pamumuhay sa katotohanan, maaaring maisabuhay ang makabuluhan at mahalagang buhay. Ang pagkakamit ng pagpapala ng Diyos ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Magandang posisyon lang ang makakamtan natin sa kaalaman. Pwede tayong maging opisyal at magkaroon ng kapangyarihan. Pero kung di malutas ang tiwaling disposisyon, baka makagawa tayo ng masama pag may kapangyarihan na tayo at maligaw tayo. Tama. Tama. Kaya ang maunawaan, ang katotohanan, ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Amen. Kailangan Oo. nating sundan ng Diyos sa pagtahak sa landas ng liwanag. Oo. Ang makamtan ng kaligtasan ng Diyos at isang magandang hantungan, ang tunay na kaligayahan. Amen. Tama. Mahalagang hangarin ng katotohanan. Importanteng maunawaan ang katotohanan. Yan talaga ang kaso. Noon, akala ko pag may kaalaman, makakahanap ka ng magandang trabaho at posisyon. At pupurihin ka ng mga tao at irerespeto ka. Kaya umasa kami kay Jarui na makapasa sa sikat na pamantasan at magkaroon ng magandang bukas. Naunawaan ko na pagkabasa ng mga salita ng Diyos, ang kaalaman ay di ang katotohanan at di makakapagligtas. Ang kaalaman ay nagmumula kay Satanas. At kapag mas maalam ang mga tao, nagiging mas tiwali sila. Mas nabubuhay na tulad ng Diablo at nababawasan ang pagkawangis sa tao. Tama. Lahat ng mga opisyal ng gobyerno, lahat sila may kaalaman. Pero ang pagkatao nila ay mas tiwali at masama kaysa kanino man. Lahat sila ay sakim at inaapakan nila ang isa't isa habang naglalaban para sa kapangyarihan. Tama ang kasabihan. Kung baluktot ang rilas, ganun din ang balangkas. Sinusunod ng tao mga opisyal, saan mang landas sila dalhin. Ang mundong ito ay nagiging mas madilim. Masama.
paurong at immoral. Dahil ang mga may kapangyarihan ang nag-aakay sa mga tao sa landas na yon. Totoo. Ngayon, nakikita ko, ang kaalaman ay landas na walang balikan at patungong pagkawasak. Pag nananalig sa Diyos at katotohanan, matatakasan ng panlilinlang, pagtitiwali at pinsala ni Satanas. May sasabuhay ang tunay na wangis ng tao at pagpapalain ng Diyos. Salamat sa Hanga-hanga. Diyos. Napakahusay ng pangunawa ni Oo Hong nga. Ling. Alam nyo, may karanasan din ako kung paano tiwaliin at ipahamak ng kaalaman ng tao. Sa nagdaang ilang taon, kahit itinutulak ako ni Mama na mag-aral ng mabuti, naniwala rin naman ako na napakahalaga ng kaalaman. Wala akong ginawa kundi mag-aral para manguna at makapasa sa sikat na kolehiyo. Kahit tulog ako, nangamba akong baka madaig ako ng iba sa pag-aaral. Malungkot at nakakapagod ang ganong buhay. Sa pagbabahagi nyo, nauunawaan ko na sanhi ito ng paglalaro at pagtitiwali ni Tama. Satanas. Totoo. Ngayong sapat na ang pinag-aralan ko para mabuhay, ayoko nang hangarin pa ang kaalaman. Ang kaalaman ay hindi ang katotohanan at pwedeng makamit ng tao ang katayuan at katungkulan dahil sa kaalaman pero hindi tunay na kinabukasan ng maging isang opisyal. Tama. Ang salita lang ng Diyos ang katotohanan Amen. at mas mabuting maunawaan ito. Mula ngayon, gusto kong manalig sa Diyos at hangarin ang Salamat sa katotohanan. Diyos. Salamat sa Diyos. Jarwi, tama ang pinili mo. Sinusuportahan ka namin. Ngayon, pagkarinig sa salita ng Diyos at sa pakikibahagi sa inyo, mas nagliwanag ang puso ko. Kung hindi ako nanalig at nakibahagi sa inyo, paano ko mauunawaan ang mga katotohanan ito? Salamat sa Diyos. Mapanganib ang paghahangad sa kaalaman. Sa paghahangad nito, may makakamit kang posisyon pero wala kang katotohanan. Tiwaling tao ka pa rin na nilalabanan ng Diyos. Tama. Na ipadadala sa impyerno at parurusahan at di ka magkakaroon ng magandang kapalaran. Sa paghahangad lang ng katotohanan at pagsunod at pagsamba sa Diyos, magliliwanag ang ating landas at magkaroon ng tunay na hinaharap. Mula ngayon, mananalig at susunod na tayo sa Diyos. At anumang pagdurusa ang maranasan natin, sa Diyos tayo aasa. At wala tayong di malalampasan. Sa pagsunod sa Diyos, mauunawaan natin ang katotohanan at maisasabuhay ang wangis ng tao. Tama. Yun ang makabuluhang buhay. At daan para makamit ang pagsang-ayon ng Diyos. Amen. Salamat sa patnubay ng Diyos upang maunawaan natin ang mga panganib ng kaalaman.